Samantala, "Sir, our people are on the move." Balita ni Ingrid kay Eduardo. Ayoko sanang galawin ng batang yun pero hindi ko gustong takbo ng investigasyon nila. Saad niya kay Ingrid. "Mawawala na sila, sir. Huwag kayong mag-alala." Ay, ayoko sanang isali ang bata sa problema namin, Rodrigo. Sige, balitaan mo na lang ako sa operasyon nila. Saad ni Eduardo at sinuot ang suit niya. "Yes, sir." Sagot naman ni Ingrid. Lumabas sila ng opisina at napahinto si Eduardo sa hallway papunta sa elevator. "Ako nang bahala dyan, sir." Saad ni Ingrid sa kanya. Tumuloy ang matanda sa elevator at nagpaiwan si Ingrid sa hallway. "Winston!" Tawag niya sa isa sa tauhan sa hallway. "Yes po, ma'am." "Tawagin mo nga ang head ng maintenance crew. Parang nagbubulak-bulang isa sa tauhan niya eh." Utos ni Ingrid sa kanya. "Right away po, ma'am." Sagot ni Winston dahil may naiwang cart ng panlinis sa hallway at hindi nila makita ang janitor na naglilinis dito. "Winston!" Tawag muli ni Ingrid. "Yes po, ma'am." Tanong niya habang hawak niya ang cellphone. "Fire the guy." Saad ni Ingrid. "Sige po, ma'am." Agad na sagot ni Winston sa kanya. Malayo-layo na kami ng gusali at napapansin ko na sumusunod pa rin sa amin ang puting van, pati na ang SUV. "Tanyente, traffic light." "I know, relax ka lang." Saad niya sa akin at tumingin siya sa salamin ng pintuan niya. Lumiko yung van. Saad nito. Kaya agad akong tumingon sa rearview mirror. At nakita ko ang itim na SUV na lang ang sumusunod sa amin. "What's the plan?" "Just go straight. Bantayan lang natin kung saan susulpot ng van." Sagot nito sa akin. Sige. Kaswal lang kami nag-drive na hindi kami nagpahalata na alam naming sinusundan nila kami. Tinapakan ko ang brake nung nasa harapan na kami ng pulang traffic light at nasa ikadalawang kotse mula sa amin ang itim na SUV. Tumingin-tingin kami sa paligid sa puting van. "Ayun," saad ko nang makita ko ang van na nasa kaliwa namin at papatawid na to sa kalye sa harapan namin. "Get ready," saad ni Alona sa akin kaya humawak na ako sa baril ko. Nang biglang may narinig kaming pumutok sa likuran namin kaya napadapa kami pareho. "Ano yun?" Gulat niyang tanong sa akin. Hindi ko alam. At pagsilip ko sa itaas, nakita kong huminto ang puting van sa harapan. "Alona, hawak ka!" Sigaw ko. Sabay apak ko ng gasolinador at mabilis na tumakbo ang kotse namin at bumangga to sa gilid ng van. Napatagilid ng sandali ang van bago to nag-rest muli. At salamat sa seatbelt na suot namin, hindi kami masyadong nasaktan sa impact. "Okay ka lang ba?" Tanong ko sa kanya. "Okay lang ako." Sabay kaming dumungaw sa dashboard at nakita namin na naipit yung dalawang taong may dalang mahabang armas sa gilid ng van. Habang yung kasamahan naman niya lumabas at halatang nasaktan sa pagbangga namin. "Barbie, move!" Sigaw ni Alona kaya sabay kaming lumabas ng kotse at tinutok namin ang armas namin sa kanila. "Drop your weapon on the floor and get down!" Sigaw ni Alona sa kanila pero hindi sila nakinig at tinutok nila ang armas nila sa amin. Kaya wala kaming choice kundi ang depensahan ng sarili namin. Nagpalitan kami ng bala sa kanila at bumagsak ang isa nung tinamaan to ni Alona sa dibdib. "Barbie!" Sigaw niya. "On it!" Sagot ko na kumilos ako para umikot sa likod ng van. Agad akong pumorma. At nung nakita ko ang paa ng isa sa sakay ng van,
Binaril ko to. At nang bumagsak to sa lupa, muli ko tong binaril. Nung pagtangkaan niya akong barilin gamit ang armas niya. "Barbie!" Tawag ni Alona sa akin. "Clear!" Sigaw ko. At pareho kaming kumilos papalapit sa van. At nagulat kami dahil buhay pa yung isa na naipit sa pagitan ng kotse at ng van. Napamura si Alona. "Teniente, the other vehicle!" Sigaw ko na agad kaming kumilos at dahan-dahan kaming lumapit sa itim na SUV. "Drop your weapons and come out with your hands up!" Sigaw ni Teniente. At nakahinga ko ng maluwag nang marinig ko ang sirena ng mobile police car sa malayo. "Backup is here," balita ko sa kanya. "Don't relax now. Careful." Saad nito nung palapit na kami ng SUV. At nung sumilip kami sa bintana, nakita naming patay na ang mga sakay nito. Sino? Pareho kaming naguluhan sa nakita namin. Kaya tumingin kami sa paligid. May nakita akong lalaking tumakbo papalayo sa area. At nakita ko na may dala tong baril. "Teniente, the suspect is running away." Balita ko sa kanya. "What?" Ang tanging narinig ko galing sa kanya. Dahil tumakbo na ako para habulin ang taong yun. "Barbie, wait for backup!" Sigaw niya. Pero hindi ko na siya pinakinggan. Dahil malayo na ako sa kinatatayuan niya. At nung nakita kong pumasok sa gusali ang suspect, sinundan ko to. Napamura ko dahil hindi running shoes ang suot ko. Kahit na tiniis ko ang hapdi sa paa ko. "Tigil!" Sigaw ko dun sa suspect. Pero hindi to nakinig. At tumakyat pa to sa hagdanan. Muli akong napamura. "Tumabi kayo!" Sigaw ko sa mga taong nakakasalubong ko sa hagdan. At kita ko na mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa sa akin. "Tigil!" Sigaw ko sa kanya. Pero hindi pa rin niya ako pinakikinggan. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na kami sa 5th floor. At umakyat pa siya papunta sa rooftop. At nakita kong lumabas siya. Hingal na hingal ako. Huminto muna ako at huminga. Hinugot ko ang baril ko at kinasa ito. Hinihingal ako sa katatakbo at lumunok ako ng laway bago ko tinadyakan ng pinto at tinutok ko ang baril ko sa labas. Nung nakita ko siyang patakbo sa dulo ng gusali, agad akong lumabas at nagpaputok ako. Huminto siya sa ginawa ko at agad kong tinutok ang baril ko sa kanya. "Itaas mo ang mga kamay mo!" Sigaw ko sa kanya. Nadahan-dahan na rin niyang tinaas ang kamay niya. Napayoko ako para huminga ng maayos at humawak ako sa bewang ko. "Ibaba mo ang baril mo." Saad ko sa kanya. Dahil nasa kamay pa rin niya ang baril niya. Nabinitawan naman niya at nahulog to sa kanyang paanan. "Tadyakan mo palayo ang baril mo." Utos ko sa kanya na ginawa naman niya at kita ko na naka-helmet pa pala to. Paano nakakahingang gagong to? Saad ko sa aking sarili nung dahan-dahan na akong papalapit sa kanya. "Lumuhod ka at ilagay mo ang kamay mo sa helmet mo." Utos ko sa kanya at ginawa naman niya to. Tumayo ako ilang talampakan sa likuran niya. "Tanggalin mo ang helmet mo." Ginawa niya to ng dahan-dahan. Dahan-dahan niya tong hinubad. "Humarap ka sa akin. Dahan-dahan." Utos ko. At gumalaw naman siya para mapaharap sa akin. Nagulat ako nang makita ko ang mukha niya. Ikaw? Ikaw yung bumangga sa akin kanina." Saad ko.
dahil ito yung janitor na bumangga sa akin kanina sa office ng matanda. Anong pangalan mo? Tanong ko sa kanya na pinagulong niya ang helmet niya at tumingin lang siya sa akin. Ano sabi ang pangalan mo? Muli kong tanong sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. 3 talampakan na lang ang distansya namin. Anong pangalan mo? Sigaw ko sa kanya nang bigla siyang bumangon at nahawakan ng kamay kong may hawak na baril. At binuhat niya ako ala fireman scary style at minagsak ako sa sahig. Napamura ako sa sakit pero agad akong bumangon. Tinadyakan niya ang baril ko nung nabitawan ko ito. Sino ka? Tanong ko sa kanya dahil napansin ko na hindi ordinaryo ang taong ito. Hindi na importante kung sino ako. Ang importante, nailigtas ko kayo sa peligro. Saan niya sa akin? Naikinagulat ko naman. Peligro? Teka, ikaw yung bumaril sa sakay ng itim na SUV? Bingo. Nakangiting saan niya sa akin. Paano mo nalaman na tatambangan nila kami? Narinig ko ang pinag-uusapan nila sa loob. Kaya mabilis akong humabol sa inyo para tulungan kayo. Kung ganoon, salamat. Pero tanong ko lang, pulis ka ba? Tanong ko sa kanya. Nangumiti siya at umiling. Ano ka? Tagabantay. Sagot niya sa akin. Tagabantay? Kanino? Takang tanong ko sa kanya. Ay, wala na akong panahon magpaliwanag. Aalis na ako. Saad nito, sabay talikod niya sa akin. Kaya nilapitan ko siya at bigla na lang siyang sumipa pero nakailag ako. Umabante ako at sumipa ako na sinalo ng kanang braso ang paa ko. Kaya hindi ko siya natamaan. Sumuntok siya pero nakailag ako at bibigyan ko na sana siya ng uppercut pero nahawakan niya ang kamay ko. Hinawakan ko rin siya sa kamay at nagpalakasan kaming dalawa. Anong ginagawa mo? Tanong niya sa akin. Aarestuhin kita. Loko ka ba? Saad niya, sabay tulak niya palayo sa akin. Hindi kita hahayaang makatakas dito. Shit! Nagmura siya. Kung ganon, isa lang ang paraan para makaalis ako. Saan nito? Dahil nasa likuran ko ang pintuan ng rooftop at nakita ko na wala siyang ibang matatakasan pa. Pumorma siya at kita ko na parang marunong to sa hand-to-hand combat. Kaya pumorma na rin ako para maghanda sa atake niya. Tignan ko ang galing mo. Saad nito. Sabay takbo niya papunta sa akin. Sinalubong ko siya na sabay pa kaming sumuntok. At pareho naming nailagan ng mga suntok namin. Depensa at opensa. Ang ginawa naming dalawa. Hanggang sa natamaan ko siya sa kanyang tagiliran. Pero nakabawi din siya nung tinamaan niya ako sa kanang pisngi ko. Pareho kaming napaatras at nagkatinginan kaming dalawa. Narinig kong tumawa siya at napangiti na rin ako. Muli kaming pumormang dalawa. At sabay kaming umabante. Nang biglang nag-roundhouse kick siya na nasurpresa ako sa ginawa niya. Kaya tinamaan niya ako sa dibdib at napaatras ako palayo sa kanya. Napahawak ako sa dibdib ko pero hindi ko napansin na tumalon pala siya palapit sa akin. At nakita ko na lang ang kamao niya na kumonekta sa noo ko at bumagsak ako sa sahig ng rooftop. Agad siyang pumatong sa akin. At susuntukin niya na ako sa mukha. Kaya napapikit ako nang makita kong pabagsak na ang kamao niya. Pero walang kamaong tumama sa akin. Dahan-dahan kong binuka ang mga mata ko. At nakita ko na ilang inches na lang ang lapit ng kamao niya sa mukha ko. Hingal na rin siya sa pagod. Umalis siya sa ibabaw ko at umatras palayo.
Bumangon ako at umupo sa sahig. Bakit hindi mo tinuloy? Not worth it, sagot niya sa akin. At nagsimula na siyang maglakad papunta sa helmet niya. At kinuha na rin niya pati ang kanyang baril. Teka! Sigaw ko nung tumayo na ako. Huwag mo nang ipilit, third. Napahinto ako. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong sabi mo? Tanong ko sa kanya. Na nilagay niya sa likuran ng baril niya. At tumingin siya sa akin. You heard me. Saad nito. At nagsimula na siyang maglakad papunta sa dulo ng gusali. Teka, isang tao lang ang tumatawag sa akin ng ganon. Saad ko sa kanya. Daddy ko lang ang palaging tumatawag sa akin ng third. Bakit? Hindi na muna ngayon. Saad niya. At lumingon siya sa akin. At nginitian niya ako. For now, let's leave it that way. Third. Naputo na lang ako nung tumakbo siya at tumalon sa dulo ng rooftop. Teka! Sigaw ko. At nung tumakbo ko sa dulo, nakita kong tumalon pala siya sa kabilang gusali. At nakita ko na nakatingin siya sa akin. At pumasok na sa loob. Barbie! Sigaw ni Alona sa akin nang lumabas sila sa rooftop kasama ang aming backup. Naglakad na ako papunta sa kanila at dinampot ko ang baril ko. Sorry, Tenya. Hindi ko na to natapos dahil sinuntok niya na ako sa tiyan. Napaaray na lang ako sa sakit. Sabay yakap niya sa akin. You stupid idiot! Really, I'm okay. Sagot ko sa kanya. At nakita niya ang dugo sa gilid ng bibig ko. Tenyente, wala na yung sospek. Balita ng kasamahan naming pulis. Nakatakas na siya. Tumalon siya sa kabilang building. Balita ko sa kanila. Nakita mo ba ang mukha niya? Tanong ni Tenyente sa akin. Hindi, naka-helmet kasi siya. Damn it. Saad ni Tenyente. Kamusta na sa baba? Tanong ko. Secure na ang area. Nandun na rin ang Soko team para mag-imbestiga. Tara na, baba na tayo. Yaya ni Tenyente sa amin. Napalingon ako sa kabilang gusali at napaisip ako sa sinabi niya. Pagdating namin sa kalye, nakita namin na tinakpan ng Soko team ang mga bangkay ng suspects. At yung isang naipit sa kotse at van, hindi na nila muna kinuha dahil tinitignan pa nila ang extended ng damage sa mga hita niya. Dito, Inspector, tawag sa akin ng paramedic at sumama ako sa ambulance para gamutin ang mga sugat ko. Samantala, nakalabas na ng gusali ang tumulong kina Ken at hinubad nito ang suot niyang t-shirt at pinasok niya to sa loob ng basurahan. Hinubad na rin niya ang gloves niya at binigay niya to sa pulubing nakaupo sa daan. Nakita niya ang asul na kotseng naghihintay sa kabilang kalye, kaya tumawid na siya. At nung nakita siya ng driver, pinaandar agad niya ito at sumakay siya sa likod. Patawad kung nahuli ako. Saad niya gamit ang lengguwaheng Italyano. As usual, sagot naman ng katabi niya gamit din ang Italianong lengguwahe. At umalis na sila. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa sementeryo. At binuksan ng bantay nito ang gate. At pinasok na ng driver ang kotse sa loob. Nakita nila ang isang babaeng nakatayo sa harap ng puntod nang pinarada na ng driver ang kotse. Unang lumabas ang katabi niya. Kasunod ang dalawang nasa harap at nagdadalawang isip pa siya kung bababa ng kotse. Coming? Tanong ng driver sa kanya na tumango siya at lumabas. Mama! Narinig niyang saad nung katabi niya kanina sa kotse at nagyakapan silang dalawa. Anak, mabuti at ligtas ka. Saad ng babaeng kayakap niya na napatingin to sa kanya. Narito din siya. Saad ni Giselle sa mama niya. I see.
Saad ni Rosana. Nangumiti siya at hinintay niyang lumapit ang lalaki sa kanya. Pero hindi to gumalaw at nakatayo lang to sa malayo. Galit ka pa rin ba sa akin? Tanong ni Rosana na umiwas to ng tingin sa kanya. Please forgive me. Saad nito na humakbang na siya palapit sa kanya. Patawarin mo na ako. Saad ni Rosana na tumingin to sa kanya at nawala ang galit sa kanyang muka. Yubakap na to sa kanya kaya niyakap siya ni Rosana ng mahigpit. I miss you. Saad ni Rosana sa kanya na napangiti si Jaisal sa dalawa. Ay, I do miss you too, Rosana. Sagot ng lalaki sa kanya. Hinawakan siya ni Rosana sa balikat at nilayo siya ng konti. Hanggang ngayon ba, Rosana pa rin ang tawag mo sa akin? Tanong niya na napayoko ang ulo ng lalaki. Hinawakan niya to sa baba at tinaas ang ulo nito. Ani Rosana na napangiti ang lalaki. I'm sorry, Mama. Sagot niya na napangiti si Rosana. Ay, ang mga anak ko. Saad nito at niyakap niya ang dalawa. Ew, si Kondo, you need to take a shower. Saad ni Jaisal sa kambal niya. Hello mga loves ko. Na-miss niyo ba ang shoutout? Umpisahan ko na. Unahin ko na si Nonoy Nelski na nagpapa-shoutout pa mula sa Saudi. Hello rin kay Boyax TV, kay Bensar Mastula. Hello rin po kay Boss Mike Porha na palagi nag-aabang sa mga upload namin. Hello sa iyo, love. Shoutout din kay Fernando Ortiz. Hello rin kay Francis Pilapil na nagpapa-shoutout pa mula Binangonan, Rizal. Hello rin kay ML Lang Malakas na mula naman sa Quezon Province. Hello sa iyo, love. Hello rin kay Butsoy Canare. Shoutout din kay Hernando Cabanting. Hello rin kay RG Lasquit. Kay Marife Codisal. Hello rin kay John Montano Bermejo. Kay Nico Pahila. Hello rin kay Love Roldan Kaisip. Shoutout din kay Ezekiel Ice de Leon. Hello rin kay Jordan TV. Hello rin sa iyo, Love Sonny Mosquera. Kay Frank P. At shoutout din kay Mike Borja. Mga loves ko, sa mga gusto pa pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ibaba at ilagay niyo na rin po kung taga saan po kayo para alam po namin kung saan maabot ang ating videos. Thank you mga loves. Bye! Hi mga loves! Pa-support naman po ng new backup channel natin, Miss Amorosa. Pa-subscribe naman ako mga loves. Maraming salamat. Ingat po kayo. Mwah!